Hello mga kaisuka! Welcome back sa ating channel. At ngayon, ipagpatuloy na natin ang Dark Continent Arc. At nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga ginagawang video. At itutuloy na nga natin ang Chapter 23 ng Dark Continent Arc. Pero mag-recap na muna tayo sa last episode ng video natin. Ayun na nga mga kaisuka, sa nakaraang video natin, si Kurapika ipinakita na ang kanyang bagong chain at ginamit na ito kay Sayid. At ang mga Nenbis naman ay nagsimula ng magsilabasan at tumatake sa ibang mga gwardya. At sa huling video naman natin, ang ika-9 na prinsipe na si Hulkenberg ay nagsabi sa hari na hindi siya sasali sa digmaan ng mga prinsipe para sa trono ng hari. At ipinakita na din dito ang kanyang Nenbis. At dito na nga natapos ang Chapter 22. At ngayon, ipagpatuloy naman natin ang Chapter 23 ng Dark Continent Arc. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Tara mga kaisuka, umpisahan na natin. Dito ay makikita pa rin natin na nag-uusap sila Bill at Kurapika at sinasabi na ni Bill kay Kurapika ang patungkol sa parasite. Nasabi ni Bill, napakahirap labanan ng mga Nenbis parasite dahil kahit na yung mismong may-ari nito ay hindi ito kontrolado. Ang ibig sabihin, malaya silang gawin ang kanilang gustong gawin. At isa pa, yung mga Nen parasite na yan ay nagbabase sa aura ng host nila. Ang ibig sabihin, kung ano ang pagkatao ng nagmamay-ari dito, ganun din ang Nenbis parasite nila. Sa madaling sabi, kung ikaw ay masama, masama din ang parasite mo. At kung ikaw ay mahina, ay paniguradong mahina rin ang Nenbis mo. Ibig sabihin, yung mga nakita natin na Nenbis ay paniguradong ganun din ang ugali ng nagmamay-ari dito. Dagdag pa nito, at habang umuunlad yung mga nagmamay-ari dito, ang mga parasite na yan ay umuunlad din katulad ng host nito. Sagot ni Kurapika, so, depende pala ito sa mga prinsipe kung sasali sila sa succession war na yan. Sagot ni Reyna Oito, oo, marami namang ayaw sa ganyang paghaharap. Pero, ang 5 matatandang prinsipe, sila lang naman talaga ang may gustong makakuha ng trono na yan. Sagot ni Kurapika, so ang ibig sabihin dyan, ang labanan na yan ay magsisimula pagkatapos ng seremonya. Dito ay makikita natin na nagkakasayaan ang lahat ng mga dumalo sa seremonya ng Kakin Empire. At makikita natin dito na nag-uusap ang dalawang prinsipe, na si Prince Cherednich at si Prince Tobepa. Nasabi pa ni Prince Tobepa, ikaw at ako, pwede ba tayong dalawa magtulungan? Dito ay napangiti na lang si Cherednich. Dagdag pa ni Tobepa, ganito lang naman ang gusto ko, simple lang. Itong si Prince Tyson, Lazarus at Sale-Sale, walang pangarap yan at hindi nila gusto maging hari at walang mapakialam ang mga yan sa mangyayari dito. At ayun si Hulkenberg naman ay paniguradong hindi yan makikilahok dito. Ngayon, yung mga mas bata pang prince na sila Cacho ay masyado pa silang bata para dito sa war na ito. Kaya naman hindi tayo magagalaw ng mga yan. Ngayon, ang ibig sabihin nito, ang labanan na ito ay para lamang sa ating top 5 na matatanda. Dagdag pa nito, itong 3 mas matanda sa atin ay nakakasuklam. Si Benjamin ay masyadong arogante, si Camila naman ay masyadong saking, at si Zhang Lei naman ay masyadong mapagbigay. Kaya naman, yung 3 na yan ay kailangan mawala sa ating landas. Sagot naman ni Cherednich, alam mo, sumasang-ayon naman ako sa mga pinagsasabi mo. At dito ay nagpaalam na si Tobepa kay Cherednich. Sige na, aalis na ako. Magkita na lang tayo sa susunod na linggo. Sagot ni Cherednich, okay sige, walang problema. At dito ay nasabi ni Cherednich sa kanyang sarili, yun ay kung buhay ka pa sa araw ng pagkikita natin ulit. So dito mga kaisuka ay may plano din pala itong si Cherednich na patayin si Tobepa. Dito natin makikita na sobrang halimaw pala talaga nitong prinsipe na ito. At dito ay makikita din natin ang hari ng Kakin Empire na tinitignan ng kanyang mga anak. At dito ay masasabi natin na kaya pala niya tinitignan ng kanyang mga anak dahil sa tinitignan nito ang Nenbis ng mga ito. Dito makikita natin ang Nenbis ni Tobepa na parang isang palaka na may gulong na paa. At makikita din natin na sobrang laki nito. At ang Nenbis naman ni Cherednich na may katawan ng kabayo at leeg na napakahaba at ang mukha nito ay mukhang babae na mahaba ang buhok. At dito ay pinapakita si Huigoro na nagsasalita patungkol sa Nenbis sa mga prinsipe. Nasabi pa nito, ang mga Nenbis na ito ay ang guardian spirit ng mga prinsipe. At ang parehong daluyan ay pinamamahalaan ng mga likas na patakaran. Ang una
Ang spirit beast na ito ay hindi nila pwedeng patayin ng bawat isa sa kanila na nanggagaling doon sa urn na ritual na ginawa nila. Sa madaling sabi, hindi sila pwede magpatayan. Ang pangalawa, hindi sila pwedeng direktang umatake sa mga taong may spirit beast din. Sa madaling sabi, hindi sila pwede umatake sa mga prinsipe. Dagdag pa nito, ang ugali ng mga ito ang magkokontrol sa mga nenbis nito para maprotektahan sila. Sabi pa nito, ngayon, yung mga nenbis na yan, na puro lamang lakas at wala man lang kaisip-isip, hindi magtatagal, mamamatay lang din ang mga yan. Ang mga tao ay ganun din. Yung mga wala pang matagalang na pangitain. Yung mga atake lang ng atake at sugod ng sugod, ay paniguradong madali lamang silang mamamatay. Katulad ng mga yan, dapat ang mga pag-iisip ng prinsipe na ito ay pangmahabang landas para sa kanilang tagumpay. At ito ay kinento ng hari ang panahon pa nila. Ang aming bansa ay sobrang liit lamang. At kahit anong oras ay pwedeng masakop ang aming bansa. At dito nagsimula na ang mga ninuno namin na gawin ng urn. At ang urn na yun ay doon nagsimula ang kapangyarihan ng mga prinsipe ng Kakin Empire. At dito ay sinimulan na namin na buuin ang foundation sa pamamagitan ng paglalaban-laban ng mga kapatid nito para sa pagkakaisa. Ngayon, yung mga kapangyarihan ng nenbis na yan ay nakalagay mismo sa prinsipe, na meron din talento sa pagpaplano at pangmatagalan na pangitain. At kapag yan ay nagtandem, ay paniguradong makakagawa sila ng isang kahangahangang mga bagay at paniguradong maiaangat nila ng gusto ang royal family. Dito mga kahisoka, masasabi natin na ang gusto lang ng hari ay magkaroon ng isang bagong hari na hindi lang malakas, kundi mayroon ding tinataglay na talino at pangmatagalan na pangitain para dyan sa Kakin Empire at mag-aangat sa Kakin Empire. Dagdag pa nito, itong sasakyan na ito ay mayroong 200,000 ng mga sakripisyong tao. Pwede nyo silang gamitin para makuha ang inyong mga pangarap. Dito mga kahisoka ay masasabi natin na ang mga taong nakasakay pala dito sa sasakyang pandagat na ito ay pawang mga kagamitan lamang ng mga prinsipe. At walang pakialam ang hari dito kung mauubos sila. Ang mahalaga lang sa kanya ay makita kung sino ang karapat-dapat na maging susunod na hari ng Kakin Empire. At dito ay makikita naman natin ang nenbis ng ikalawa at ikatlong prinsipe. Ang nenbis ng ikatlong prinsipe ay hugis bilog na parang araw ang itsura nito. At ang nenbis naman ng ikalawang prinsipe ay parang katulad ng sa hari na napakaraming boobs na hindi mo maintindihan ang itsura. At dito naman, makikita natin ang nenbis ng unang prinsipe. Hindi ko siya ipapaliwanag kasi mahirap i-describe ang itsura nito. Basta puro muscle ang katawan nito. At nasabi dito ng hari ng Kakin, ngayon, maglaban kayong lahat hanggang sa isa na lang ang matira. At dito ay makikita natin na nag-uusap ang dalawang gwardya ni Cherednich. Sabi ni Teta, paano natin ngayon ito maipapaliwanag sa prinsipe? Sagot naman ni Salkov, edi sabihin natin kay Prince Cherednich, cryptids normal people can see are wandering about. Kaya naman, mas maganda kung mananatili na lang kayo sa iyong silid. Sabi pa nito, ano sa tingin mo? Maganda pa yung ganong palusot? Sagot ni Teta, mali yung ganyan, siraulo ka talaga. Normal? Ang salitang normal, yan ang pinakamasamang bagay na masasabi mo sa prinsipe. Ngayon, pag sinabi mo namang kansi, ang ibig sabihin yan ay pwedeng sinasabi mo sa kanya na wala kang magagawa. At ang salitang cryptids naman ay mas ima-maximize niya ang kanyang pag-uusisa patungkol dyan sa nangyayari sa Black Whale. At yung sasabihin mong manatili lang siya sa kanyang silid, parang sinabi mo na rin sa kanya na umalis ka sa iyong kwarto. At ayan ang mga na-compose mo dyan sa mga gusto mong sabihin sa kanya. Sagot naman ni Salkov, hindi ko na ito kaya. Sabi pa ni Teta, kung sakaling magpapaliwanag naman tayo, panigurado naman ay magtatanong ito patungkol sa Nen. Ngunit, kapag sinabi naman natin sa kanya ang katotohanan, sigurado naman na magpapaturo siya ng Nen sa atin. Sagot ni Salkov, so paano yan? Di ba tayong dalawa lang naman ang may alam dito patungkol sa Nen? At tayong dalawa lang ang nakakagamit ng Nen. Dagdag pa nito, ganito na lang ang gawin natin. Sabihin mo sa kanya na simula ng pinanganak ka ay meron ka ng Nen. Nang biglang napatingin si Teta sa kanya dahil sa sinabi nito. At sabay sabi ni Salkov, o ano, may problema ba dun? At dito ay nagbuntong hininga si Teta at sabay sabi na, nakakainggit ka talaga. Sagot ni Salkov, hoy, parang minamaliit mo ata ako eh. Ayaw mo ba sa sinabi ko? Sagot ni Teta,
Alam mo ba, ang lahat ng gwardya ay narinig ang patungkol dyan sa Nenbis na yan? Na kahit ang lahat ng prince ay narinig ito dahil sa emergency channel. Kaya naman narinig ng lahat ang patungkol sa parasitic Nenbis. Ngayon, yung alibay mo na yan ay hindi natin pwede sabihin sa kanya. Sagot naman ni Salkov nang medyo naaasar na. Kaya nga, hindi nga natin pwedeng sabihin ito kay Cherednich. Kaya naman, sabihin mo na lang sa kanya na ipinanganak ka na may natatanging abilidad agad. Sagot ni Teta na naaasar din. Sa lahat ng prinsipe? Sa tingin mo ba maniniwala sa atin yan? Pati na din ang mga guard na makakarinig sa atin sa mga pinagsasabi mo? Dagdag pa nito, well, ganito ang mangyayari niyan. Magre-research siya ng husto patungkol dyan sa Nen na yan, tapos magtatanong yan sa iba pang prinsipe patungkol dyan sa Nen kung may alam ba sila. Halatang halata kapag nagsinungaling tayo, paniguradong magbabackfire sa atin yan. Sagot ni Salkov, so, ayun naman pala hindi naman pala natin maiiwasan na gustuhin niyang matutunan ng Nen. Sagot ni Teta ng pasigaw, hindi nga pwede. Sagot ni Salkov, oh, bakit ka ba nagagalit? Nang biglang naging seryoso ang usapan nila at nasabi ni Salkov, okay sige ganito na lang. Kung wala nang ibang paraan, ikaw na lang ang magturo sa kanya ng Nen. At ikaw na din ang bahala kung ano ang iyong diskarte kung paano mo siya tuturuan. Dagdag pa nito, alam kong nag-aalala ka dahil masama ang taong yan, tama ba ako? Ngayon, kapag si Cherednich ay natutunan ng Nen na yan, paniguradong sobrang delikado niyan, tama ba? At dito ay makikita natin ang mga prinsipe na nakalabas na sa dining hall at kinakausap nito ang mga tao niya. Nang biglang nagsalita ulit si Salkov at nasabi nito na, ngayon ganito, kung sakaling hindi talaga natin maiiwasan na turuan ng Nen yan, ganito na lang ang gagawin natin. Ituro mo sa kanya ang kabaliktaran ng kategorya ng kanyang Nen. At ituro mo din sa kanya yung pinaka hindi mapapakinabangan na abilidad. At dito ay nagsalita na si Cherednich. Sabihin mo sa lahat ng guard, pumunta sila sa akin dahil meron akong gustong marinig. Sagot ng isang guard, masusunod ka mahalan. At dito nga ay nag-report na ang mga guard at nasabi nila na ang lahat ng gwardya ay pumunta sa Area 4 sa entrance. At dito ay nagsalita na si Salkov at nasabi nito na, ayan na nga ba ang sinasabi natin Ngayon, pinapatawag na tayo. Tara na nga, pumunta na tayo sa Area 4 ng entrance. At habang papunta sila doon, patuloy pa din sila sa pag-uusap. At nasabi pa ulit ni Salkov, yung sinasabi ko sa iyo Teta, alam ko, stream yan at mahirap gawin yan. Ituturo mo sa kanya yung hindi mapapakinabangan na abilidad at hindi mo ipapaliwanag sa kanya na maayos yung Nen para hindi niya makuha yung bagong kapasidad ng kanyang Nen ability. Pero yan lang talaga magagawa natin sa ngayon. Dagdag pa nito, at alam ko na hindi yan yung pinakamagandang paraan. At alam ko din na naiisip mo na hindi ito ang pinakamagandang paraan. Pero alam ko rin na alam mo na ayan lang ang paraan na meron tayo ngayon, dito sa loob ng barkong ito. Sabi pa nito, ngayon, ikaw lang makakapagturo sa kanya, wala nang iba pa. At isa pa, dito sa loob ng barkong ito, sinisigurado ko na walang may kayang magturo dyan kundi ikaw lamang. Sagot ni Teta, hindi patas ito. Sagot ni Salkov, ang ibig kong sabihin, hindi ko ito kayang gawin. At dito ay makikita natin na habang naglalakad sila, biglang may tumawag kay Salkov. At napapaisip lang si Teta at nasabi nito sa kanyang sarili, tama nga si Salkov, kailangan ko itong gawin. Ang masamang tao ay paniguradong masamang Nen din ang magagawa. At habang naglalakad sila, patuloy lang sa pag-iisip si Teta at nasabi nito na, ngayon, kung ang ibang prinsipe ay mas naunang matuto sa kanya ng Nen at atakihin siya bigla at baka dahil doon ay magising ang kanyang kapangyarihan. Grabe nakakatakot isipin kung ano ang maaaring mangyari sa taong yan. Kung anong kapangyarihan ang mabubuksan niya. Dagdag pa nito, ako lang ang maaaring makapigil dito kay Cherednich. At habang nag-iisip si Teta, bigla na lang itong tinawag ni Salkov at sabay sabi, Teta, huwag kang titingin sa bagay na yan. Huwag na huwag mong titignan yan. Nang biglang napatitig si Teta at sabay sumigaw si Salkov, Teta! At dito naman sa larawan na ito ay ipinapakita na ang Nenbis ng ikapitong prinsipe. At sabay sabi nito na, so, ang ibig sabihin nito ay meron akong guardian beast sa likod ko, pero hindi ko siya pwedeng mautusan dahil hindi ko siya nakikita. Dagdag pa nito, ang pag-aaral ba ng Nen ability ay matagal? Tama ba? Sagot ng matandang gwardya, oo kamahalan, aabutin ka ng taon bago ito mamaster. Sagot ng prinsipe, so kung gano'n naman pala, edi mag-focus na lang tayo sa ating mga plano na sundan lang ang ikalimang prinsipe. Dagdag pa nito,
Pwede naman palang walang gawin dito sa Succession War na ito dahil sa mga nakakatawang abilidad na yan. Ngayon, kung hindi alam ng mga guards dyan o hindi alam ng ibang prinsipe ang patungkol sa Nen, ibig sabihin magagawa nating mangibabaw sa kanila. At dito ay inutusan niya ang kanyang bodyguard at nasabi nito na kayong makakasali sa asosasyon at dahil kayo lang ang nakakakita sa mga Nen Beast, sabihin niyo sa akin kung sakaling meron kayong makikita na ibang Nen Beast at kung merong gagawing kakaiba ang Nen Beast dito sa likod ko. Sagot ng mga gwardya, masusunod ka mahalan. At dito naman sa larawan na ito, makikita natin ang ika-6 na prinsipe na si Tyson na napakaraming bodyguard na nakapalibot sa kanya at minamasay ang kanyang ulo at mga braso. At nasabi nito na, ngayon kung ang Nen Beast ay nanggaling doon sa urn, ang ibig sabihin lang nito ang lahat ng mga prinsipe ay meron nito. Nang biglang nagtanong ito sa kanyang guard, ngayon sabihin mo sa akin, ang aking Nen Beast ay mukhang angel, tama ba? Sagot naman ni Izunami, ang sa tingin ko po ay mahahalin tulad ko sila sa mga fairies. At dito ay makikita natin na talaga namang tuwang-tuwa si Tyson sa sinabi ni Izunami. Sabi pa ni Tyson, sabi na nga ba fairies ito at hindi pwedeng maging ibang bagay pa. Dagdag pa nito, ano pa nga bang aasahan mo? Natural lang na fairies talaga ang lalabas sa guardian spirit ko. At makikita natin dito na pinupuri siya ng mga nagmamasahe sa kanya. Pero sila Izunami at yung mga kasama nito ay halatang diring-diri dito. Dagdag pa nito ni Tyson, yung mga fairies ko na yan, panigurado pupunuin nila ito ng pagmamahal ang barkong sinasakyan natin. At dito naman, makikita natin ng ika-8 prinsipe na si Sally-Sally na halata namang nag-e-enjoy lang sa kanyang buhay na nagpa-party-party lang siya. At makikita din natin dito ang kanyang Nen Beast na bilog at parang meron itong binubuga na kung ano. Sabi nito, wala akong pakialam dyan sa labanan kung sino maging susunod na hari. Basta ako, magsasaya lang ako dito. At dito naman, makikita ang pang-9 na prinsipe na si Hulkenberg at nasabi nito na, ano ito? At makikita natin dito na talaga namang gulat na gulat siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Dahil ang lahat ng kanyang tauhan ay nakabulagta sa sahig. At nasabi nito na, ano ang nangyayari dito? At dito naman ay makikita natin ang Nen Beast ni Cherednich na talaga namang nakakatakot dahil sa mga tingin nito. Ito pala ang sinasabi ni Salkov kay Teta na huwag niyang titignan o tititigan. Ang Nen Beast ng ika-4 na prinsipe na si Cherednich. Makikita natin dito na talaga namang grabe ang haba ng leeg ng Nen Beast ni Cherednich at talagang nakatutok ito sa mukha ni Teta. At ang biglang nagsalita si Cherednich siya parang nanggigigil na, Oy, andito na pala ang mga secret weapon ko. Narinig niyo na naman siguro yung mga sinabi doon sa emergency channel, tama ba ako? Dagdag pa nito, wala pa ang nakakaalam sa amin patungkol dyan sa Nen. At ngayon lang namin yan narinig. Kayo ba, may alam ba kayo patungkol dyan sa Nen Beast na sinasabi na yan? Nang biglang bumuka ang bunganga ng spirit beast ni Cherednich at makikita natin dito na mayroon pang isang ulo sa loob nito. At dito ay nasabi ni Teta sa kanyang sarili, napakamangmang ko talaga. Kailangan mapanatili ko ang aking sarili na kalmado lamang. At dito na nga natin makikita ng malapitan ang Nen Beast ng ika-4 na prinsipe. Dito ay makikita natin na parang ulo ni Pyro, pero hindi pa tayo sigurado dito kung ulo nga ba talaga ito ni Pyro o hindi. At kung sakaling ulo nga talaga ito ni Pyro, malamang sobrang magagalit dito si Kurapika mga kaisuka. At dito ay nasabi pa ni Teta sa kanyang isip, itong tao na ito ay dapat hindi matutunan talaga ang Nen. Sagot ni Teta sa tanong ni Cherednich na kung may alam ba sila sa Nen. Oo, alam ko ang patungkol sa Nen, patungkol sa special na abilidad. Sagot ni Cherednich, ayun ang aking tauhan, Teta. Ngayon, pwede mo bang gamitin ang kapangyarihan na yan kahit ngayon lang? Sagot ni Teta, oo, kaya kong gamitin yan. At nasabi ni Teta sa kanyang sarili, kailangan ko talaga itong gawin, dahil ako lang makakagawa nito. At dito ay sinabi ni Teta, okay, gagawin ko. At dito na nga nagtatapos ang Chapter 23 ng Dark Continent Arc. Isang nakakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan mga kaisuka. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter dahil araw-araw na ako mag-a-upload ng patungkol sa manga ng Dark Continent Arc. Kaya naman, huwag kayong magsasawang subaybayan ang aking mga ginagawa at suportahan ang ating channel. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para ganahan akong gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo, Seijiro Akashi,
Alex Bravo, Jomart Modelo, Ivan Fernandez, at pasensya na kayo mga kaisuka sa mga pangalan na mali ang pagkabigkas, sana maintindihan nyo pa rin. Muli, maraming salamat. Ito po si Hunter Hisuka.